Kinuha mo yung sapatos ni Steffi. Pambihira ka, oo. Akala ko ba ayaw mo lang makialam? Di ba ikaw nagsabi na dapat makialam ako sa buhay niya? Ale, ang tanong ko sa iyo, ikaw ba'y tutulong o hindi? Pero yung pagdidesisyon, ikaw ang gagawa doon, Mateo. Tama ka. At yun na ang huling beses makikialam ako sa buhay niya. Gusto ko maging peaceful ang huling 3 buwan ko dito. Ayoko ng gulo. Girls, look ko! Ang bongga ng kasal ni Hugo at ni Chanel, di ba? Andyan si Rachel, si Steffi, yung mga big-time stars. Gusto ko ganyan din yung kasal ko. Pagdating ng panahon, gusto ko bonggang-bongga, mag-iipon talaga ako. Mag-asawa ka kasi ng mayaman. Nagsisimula na pong magdatingan ang mga bisita dito sa Yacht Club. Para na rin ito sa kasal ng sikat na aktres na si Chanel Fernandez at ng sikat na basketball player na si Hugo Meneses. Ito ang tinatawag nilang Wedding of the Decade dahil sa pinakamaganda nitong venue ng reception at dahil na rin sa mga bigatin at kilalang personalidad na imbitado ng ikakasal. Kaya naman makikita nating napaka-strict ng security ng lugar. Lahat lamang ng may invitation at special pass ang pwedeng lumapit. Pero hanggang 4 na lamang pwedeng lumapit ang mga may special pass gaya ng mga press dahil pawang mga guest lamang ang pwedeng pumasok sa cruise ship. Nagsisimula na rin magpapasok ng mga bisita sa cruise ship. 8 p.m. ang planong pag-alis ng barko at alas 9 naman ang kasal na susundan din naman ng reception doon din mismo sa barko. At ayan, dumating na rin si Steffi Chavez! Steffi yun, hindi ba? Akala ko hindi siya makakapunta sa kasal. Nakagawa siya ng paraan para makakuha ng sapatos. Wala na akong magagawa, Mr. Jiang. So, Mangyayari yung nakatakdang mangyari. It's her destiny. paubayan na lang natin sa tadhana. Mr. Jiang, sa tinagal-tagal kong nahihirahan dito sa mundo, marami na ako nasaksihang mga nakakakilabot ng mga pangyayari. Mga pangyayaring hihilingin mong sana'y hindi makita. Kasama po Potensyano. Ah, Ang iyong kapatid. ha? Kuya, Marcela! Oh, kapatid ko. kuya. Ang ina't ama. Mga walang awang mga Kastila. At yung mga magulang natin idinamay nila. Mga walang laban, handa nilang parusahan. Nararapat lamang natapusin na ang kanilang paghari-harian dito sa ating bayan. Magbabayad sila, Marcela. Sasama ko sa'yo, kuya. Nais ko na iligtas si ina't ama. Hindi maaari, Marcela. Lubhang mapanganib ang aming gagawin. Walang mangyayari sa akin, kuya. Ipagtatanggol ako ni Senyor. Ilang beses na ako napapahamak, ngunit lagi niya akong sinasagip. Alam kong hindi niya ako pababayaan. Nakapag-desisyon na ako. Maiiwan ka rito. Senyor, maaari ka bang makausap? Maraming salamat sa pagtulong mo sa aking kapatid. Hindi ko alam kung paano mababayaran ng aming pamilya iyong kabutihan. Ngunit may isa pa akong hiling. Sa aking pag-alis, kung ikaw nga ang sinasabi niyang tagapagligtas niya, pakiusap, huwag mong pababayaan ng aking kapatid na si Marcela. Huwag mo siyang hahayaang mapahamak. Kung hindi man kami makabalik, panatag ang aking loob na nasa mabuti siyang kamay. Narito na ang aking munting handog. Isang pasasalamat para sa pagbalik mo kay Marcela. Maaari ka palang magpahinga dito sa kubong ito. Maraming salamat, Senyor. Ayun, Senyor. Senyor. Ngunit para ito kay Potensyano. Sige, ibigay mo na. Senyor, pasok na. Dito, Senyor. Kumain na ho kayo. Marcela! Shh! Huwag ka maingay.
May traidor sa ating pangkat. Isiniwalat sa mga Kastila ang ating pinagtataguan kaya paparito na sila. Kailangan mo nang tumakas. Kuya, ayoko magkahiwalay tayo. Sasama ko sa'yo. Hindi maaari. Kailangan mo umalis, Marcela. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa akin. Balang araw ay magkikita rin tayo nila ama't ina. Kaya dali na. Umalis ka na. Sige na. Kuya, ngunit ang senyor. Huli na ang Hindi ko siya kaya lahat. pabayaan. Huli na ang lahat, Marcela. Wala na tayong magagawa, pati sa nadamay na. Halina. Ano to? Ang tagal na mamatay nito. Ano to, maligno? Sigurado ka bang nilagyan mo ng kamandag ng ahas ang kinakain niyan? Oo naman. Kung ganun, hayaan muna natin siya. Hindi na rin magtatagal ang buhay niyan dahil sa tindi ng kamandag ng ahas. Kaya ako naiwan dito. Kasi nilason ako. And that was my destiny. Kaya ako nandito sa planet Earth. And I'm here for more than 300 years. Kasi ito yung tadhana ko. I didn't choose this. Ito yung destiny. So, yan ba tayo? Alam mo, kami mga tao, puro kami mga tao, that always under the notion na kayang-kaya namin i-control ang aming destiny, na pwedeng i-edit, pwedeng baguhin. Ikaw, you have lived so many past already na alam mo yung iniisip namin kagaguhan. But we continue hanggat hindi nangyayari sa present, pwedeng baguhin yung future. At kahit nangyari na yung future, na pwede ulit i-edit. Isn't it crazy? Kabubuhan. Invento lang yan, yung mga zodiac sign, yung mga horoscope, kaya malatik ek-ek. Hindi totoo yan, ikaw pa rin ang magpapatakbo ng sarili mong kapalaran. Kung sakasakaling may mangyaring masama kay Steph, hindi mo ba pagsisisihan?